Mga kapatid, bukas po ay ipagdiriwang natin ang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ang taong naghanda ng daan para kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. At ngayon pong besperas ng kanyang kapistahan, nais ko pong magbahagi sa inyo ng tatlong simpleng aral na sa aking palagay ay gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. Tatlong aral na mapupulot natin sa ating dalawang napakagandang pagbasa na napakinggan ngayong hapon. Ano yung tatlong aral na ito? Una, laging dumulog sa Diyos. Ikalawa, laging gawin ang mabuti. At ikatlo, laging piliin ang tamang daan. Dumulog sa Diyos, gawin ang mabuti, piliin ang tamang daan. Una, kapag may problema, dumulog sa Diyos. Napakinggan natin sa unang pagbasa na may matinding problema si Haring Hezekias. Siya po ang hari ng Huda noong mga panoong hiyon. At ang mga kaaway nila, ang mga taga-Assyria, ay napapalibutan na ang bayan ng Jerusalem. So napapalibutan na ng kalaban ng hukbo ng Assyria ang bayan ng Jerusalem. At nagpadala pa ang hari ng Assyria ng isang liham na puno ng pagbabanta. Binabantaan niya si Hezekias. Ano yung mensahe ng sulat? Parang ganito: wala nang makapagliligtas sa inyo. Sumuko na kayo. So natanggap yon ng hari, pinasusuko siya ng kalaban. Kaya normal siguro na matakot kapag nakatanggap ka ng ganoong banta. Normal na magpanik. Pero hindi iyon ang ginawa ni Hezekias. Ano ang kanyang ginawa? Kinuha niya yung sulat, pumunta siya sa templo, inilatag niya yung sulat sa harap ng Panginoon at nanalangin. Parang sinasabi niya sa Diyos, Panginoon, hindi ko kaya. Ikaw na ang bahala. Diba napakaganda nung tagpong iyon? Hindi itinago ni Haring Hezekias ang kanyang problema. Hindi rin niya kinimkim. Hindi siya nagkunwaring malakas. Ano ang kanyang ginawa? Dumulog siya sa Diyos. Mga kapatid, hindi ba ganyan din tayo? Hindi ko alam kung ilan sa inyo dito ang may daladalang sulat. Maaaring hindi sulat, maaaring hindi papel. Baka ang dala nyo medical result, baka notice ng pagkakautang, baka problema sa pamilya, problema sa anak, baka sama ng loob sa asawa, baka diagnosis ng doktor. Ano po yung daladala nyo ngayon sa templo? Ang madalas, gusto nating tayo ang sumagot sa lahat. Pero ano ang paalala sa atin ngayon ng Diyos? Dalhin mo muna sa akin. Ipagdasal mo. Ilatag mo sa harap ko. Alam niyo po, kapag ginawa natin yan, hindi ibig sabihin mawawala na ang problema. Pero kapag inilagay natin ang ating mga alalahanin sa kamay ng Diyos, hindi tayo nag-iisa. Amen po? Hindi tayo nag-iisa. Kaya dumulog sa Diyos. Ang ikalawang aral ay gawin ang mabuti sa kapwa. Sa ating ebanghelyo, ang sabi ng ating Panginoon, gawin ninyo sa iba ang ibig niyong gawin nila sa inyo. Simple lang, pero napakalalim. Kung ayaw mong sigawan ka, huwag kang manigaw. Kung gusto mong intindihin ka, matuto ka ring umintindi. Kung gusto mong patawarin ka, matuto ka ring
magpatawad. Minsan, naghihintay tayo na mauna ang iba. Kapag bumati siya, babatiin ko. Kapag humingi siya ng tawad, saka ako magpapatawad. Pero ano ang turo ng ating Panginoong Jesus? Iba. Ano ang sabi niya? Ikaw ang maunang gumawa ng mabuti. Be the first one to love. Ikaw ang unang gumawa ng mabuti. Kaya mga kapatid, sa bahay, sa trabaho, sa social media, isipin natin lagi, kung ako ang nasa kalagayan niya, paano ko gustong tratuhin ako? Napakasimple. Pero kung lahat ng tao ay mamumuhay ng ganito, mas magiging mapayapa ang ating mga tahanan, mas magiging mapayapa ang ating komunidad, mas magiging payapa ang ating bayan. Piliing gumawa ng mabuti. Amen? Ikatlo, piliin ang tamang daan. Piliin ang tamang daan. Ang sabi ni Nuestro Padre Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo, makipot ang pintuang patungo sa buhay. Makipot ang pintuang patungo sa buhay. Pero itong daang makipot na ito ay ang tamang daan. Napakadali nating piliin yung mas madaling daan, pero hindi naman yun yung tama. So piliin ang tamang daan. Ibig sabihin, hindi laging madali ang tama. Hindi laging madali ang tama. Mas madaling gumanti kaysa magpatawad. Mas madaling magsinungaling kaysa magsabi ng totoo. Mas madaling sumagbay sa agos kaysa manindigan sa tama. Mas madaling isipin ng sarili kaysa maglingkod. Hindi laging madali ang tama. Pero dapat lagi nating piliin, gawin ang tama. Mga kapatid, si San Juan Bautista ang magandang halimbawa nito. Hindi niya pinili ang madaling daan. Hindi niya pinili ang madaling buhay. Hindi siya nakisabay sa mali. Hindi siya natakot magsabi ng katotohanan. At higit sa lahat, hindi niya inangkin ang karangalan para sa kanyang sarili. Ang lagi niyang sinasabi, hindi ako ang mahalaga. Siya, si Jesus, ang dapat dakilain. Dapat siyang tumaas. Ako na may bumaba. Kaya mga kapatid, sa bisperas ng kapistahan ng kapanganakan ng ating mahal na patron, si San Juan Bautista, tandaan natin ang tatlong bagay na ito. Kapag may problema, idulog sa Diyos. Sa pakikitungo sa iba, gawin ang mabuti. At sa ating pagpili, piliin lagi ang tamang daan. At kung minsan ay tila mahirap ang daan, huwag tayong matakot. Hindi tayo naglalakad ng mag-isa. Kasama natin ang ating Panginoong Jesus. Ginagabayan tayo ni San Juan Bautista. Pinalalakas ang ating loob ng mahal na Birhen. Sila ang magdadala sa atin tungo sa kaganapan ng buhay. Amen.